Director Yap, hindi pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court RTC ang kanyang motion na pag-aisahin na lang ang mga kaso na inihain laban sa kanya ni Vic Soto. Kaugnay ng kontrobersyal na teaser na sa pelikula niya tungkol sa rape case noon ng napayapang sexy actress na si Pepsi Paloma. Sa inilabas na kautusan ng Muntinlupa RTC Branch 205, hindi pinaburan ng hukom ang hiling ni Yap na pag-isahin ang petisyon for writ of habeas data na inihain Soto sa naturang korte at ang 19 na counts ng cyber libel na inihain pa rin na aktor laban sa kanya na isinampa naman sa Muntinlupa Office of Prosecutor OCP. The motion for immediate consolidation is devoid of merit. The two legal actions are inherently distinct in nature, purpose, jurisdiction, and procedure, paliwanag ng kautusan ng korte. Ayon sa korte, maaari lamang ang pagsasama ng mga kaso kung pareho ang mga legal o factual na issue at pareho ang forum na pinagdadausan ng mga kaso. Here, the petition and the criminal compliant are pending before district forums and are governed by separate procedural frameworks. Thus, consolidation is legally impermissible ayon sa RTC. Even if the two cases involve overlapping circumstances, the legal issues and relief sought remain distinct. Each case must proceed independently within its respective forum. Dagdag pa nito. Inihag din ng korte na tuloy ang pagdinig ng kaso sa January 17, 2025. The same way din na tinanggihan ng korte ang mosyon ni Soto na maglabas ng show cause order laban kay Yap. Malinaw na maririnig sa mismong naturang teaser ng pelikula na may titulong The Rapist of Pepsi Paloma ang pagkakabanggit sa pangalan ni Vic Soto at inaakusahang nanggahasa. Si Pepsi o Delia Smith sa tunay na buhay ay isang dating sexy actress na may taguring soft drinks beauties noong dekada 80 na pumanaw noong 1985 sa edad na 18. 3 taon matapos niyang sabihin sa korte na hindi totoo ang aligasyon na ginahasa siya.